Hello everyone! So, yun po. Tapos na tayo sa mga 5 chapter po na binasa natin sa ating Facebook Live sa Teach with Love. So, yun po. Here, Second Chronicles or Second Chronica, no, chapter 11 hanggang chapter 15. And dito po, may isang naghari ay hari na naging matindi po, si Asa. So, siya po ay si Haring Asa at ang ginawa po niya ay dahil matagal na pong hindi sumasamba. Kasi po, per hari, 8 years, 10 years, ganun po, no? Or more than uh, mga ilang years din po, or 20 years, 30 years, or 40 years po bago po magkaroon ng panibagong hari. Pero dito po nakita ko na itong si Haring Asa po ay naging matapat at sinunod po niya yung modeling or life po, no, ng ni David at ni Solomon. Awakening po. Awakening kasi magbulay-bulay po tayo ngayon sa buhay po natin. Sa bansa, sa komunidad, sa pamilya po natin. Sino po ba yung gusto nating sundin? O meron po ba tayong mga sinusunod? Sometimes we live, nabubuhay lang po tayo ng walang pattern. Actually, unaware po tayo sometimes mas dahil wala po tayong pinipiling sundan talaga sa buhay po natin, ay nagiging pattern na lang natin kung ano yung mga nakita at nakagisnan natin. So dito po matagal na pong hindi sumasamba sa totoong Diyos ang mga Israelita. So, ang ginawa po ni Asa ay talagang hinikayat niya pong muling sumamba sa Diyos, sa buhay na Diyos, si Yahweh po. Sinira niya po yung mga Diyos-Diyosan, no? Although hindi lahat, sabi po dito sa bandang huling chapter, pero at least po, may ginawa po siyang, ah, may ginawa siyang hakbang para makapanumbalik po sa pagsambang muli sa totoong Diyos. No? Maybe you are a parent, maybe you are a teacher, maybe you are part of the church, no? At you are a leader. Or even you're not a leader. Pero, alam mo, pwede kang gamitin ng Lord. Kasi kailangan po nating magbalik talaga sa pagsamba sa buhay na Diyos. And at the end of the chapter 15 po, sa how many years po? Yan, 35 taong paghahari ni Asa ay hindi po nagkaroon ng digmaan, walang naging gulo. Bakit po? Dahil si Asa po ay naging tapat sa Diyos. When God is with us, when God is for us, who can be against us? So again, my question is, sino po yung gusto nating tularan? Sino po yung modelo na gusto nating gawing modelo? Of course, ngayon, kailangan po nating malaman to. The, the best model na pwede po nating sundan ay si Jesus. No? He disciple, he intentionally teach, no? He intentionally honor and uh, ginawang una yung kalooban ng Lord o inalaw niya yung kagustuhan at kalooban ng Lord. So that's my highlight today po. No? Makikita po natin na dami pong gulo. Maraming gulo pero tandaan po natin, kapag ang Diyos ang pinanguna po natin sa buhay natin, magkakaroon po ng peace at katiwasayan sa lahat. No? Sa ating mga nasasakupan, sa ating pamilya, sa lahat po ng bagay. So that's my highlight for today. I hope po na-bless po tayo. Again, I encourage everyone to continue to read and meditate the Word of God. God bless.